双迷人的眼睛，在我脑海里，你的身影挥散不去。握你的双手，感觉你的温柔，真的有点透不过气。你的天真，我想珍惜。看到你受委屈，我会伤心。只怕我自己会爱上你，不敢让自己靠得太近，怕我没什么能够给你。爱你也需要很大的勇气，只怕我自己会爱上你，也许有天会情不自禁，想念只让自己苦了自己。爱上你是我情非得已，爱上你是我情非得已。Nagkaroon ka na ba ng babaeng pinahalagahan mo Xiaoyo. ng... Kung magsalita ka, parang kilala mo na ako. Ayoko ng ganyang babae. Nagalit si Shimen. Ngayon ko lang siya nakitang ganyan. Ngayon ko lang din nakitang ganyan si Xiaoyu. Bantayan mo muna kaibigan mo. Pupunta ako muna sa Shimen. Xiaoyu, napadaan kasi ako. Narinig ko ang lahat ng hindi sinasadya. Sa tingin ko, Sanchay, nakakahiya. Narinig mo pa ang lahat. masama bang loob mo? Hindi naman. Wala pala siyang gusto sa akin. At dahil doon, bigla ko siyang nasampal. Ngayon lang ako nakasampal ng tao. Masakit din pala sa kamay. Kailangan ko ipagpatuloy to. Ipagpatuloy? Ang alin? Gusto kong lubos na makilala si Simen. Medyo nakilala ko na siya sa tingin ko. Pero, hindi ba kanina lang tinatanggihan ka niya? Sanchay, huwag mo nang sabihin yon. Ang sabihin mo, keep up the good work. Xiaoyu? Sige na naman. Basta sabihin mo lang. Xiaoyu? Shimen! Problema? Wala naman. May date ako mamaya. Ikaw? Bakit nakaganyan ka? Gusto ko lang magbago ng style. Yung kay Sanchay at Yamen, tapos na ba? Maaari. Minsan hindi ko talaga maintindihan ng mga babae. Naguguluhan ka dahil masyado kang seryoso. Kung hindi mo seseryosohin, mas mapapadali ang lahat. Shimen, iba-iba lagi ang babae mo. At walang pag-ibig. Nakakabagot yun, ha? Ang mga babae, iba-iba lang ang panlabas sa itsura. Pero ang totoo, pare-pareho sila. Hindi ako nag-aabalang tandaan sila. Isa pa ang expiration date nila, madaling lumipas. Hindi na balik kung nakakabagot. Mas mabuti na yan. Shimen, may gusto lang ako itanong sa'yo. Hindi sila mga pagkaing dilata. Bakit meron silang expiration date? Ase, hanga ako sa'yo. Minsan nakakabuti ang pagkakaroon mo ng simpleng pag-iisip. Gusto mo yata magulpi! Gusto kong lubos na makilala si Simen. Medyo nakilala ko na siya sa tingin ko. Sanchay, huwag mo nang sabihin yon. Ang sabihin mo, keep up the good work. Alam ko, habang sinasabi sa akin yun ni Xiaoyu kanina, nanginginig ang katawan niya.
Ang akala ko nung tinanggihan siya ni Shimen, iiyak siya. Pero ngumiti siya at sinabing ipagpapatuloy niya. Hindi ako makapaniwala. Matapang na siya ngayon. Kung ikukumpara sa kanya, napakahina ko. Hello? Magnanakaw! Saklolo! Hello? Sanjay! 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 Nakita mo ba yung mukha niya? Anong itsura niya? Hindi po. Masyado kasing madilim, kaya hindi ko siya namukaan. Isa pa nakaalis siya agad. Alam mo, miss, maraming nawawala ng underwear nitong nakaraan. Mag-isa ka lang, kaya dapat mag-ingat ka. Salamat po. Eto ang ID mo. Sige po. Eto, pakipirmahan. Kapag bumalik kang magnanakaw, huwag ka na lang lalaban. Mas delikado pa ang ganun. Alam ko na po yun. Magpapatrolya pa rin kami dito. Salamat po. Salamat. Pasensya na po kayo. Paala, mag-ingat ka. Sige po. Sanjay! Sanjay, buksan mo pinto! Buksan mo to! Taming-sa? Sanjay! Sanjay! Taming-sa? Okay ka lang ba? Asa magnanakaw? Walang nangyari sa akin. Paano mo nalaman may magnanakaw? Tinawagan mo ako. Nakalimutan mo na? Hindi kita tinawagan. Nag-alala ako talaga. Nakarating ka dito na nakapajama? Mabuti na lang iniisip ko sa Xiaoyu at ako'y gising pa, kaya narinig ko yung magnanakaw. Pag nahuli ko siya, dudurugin ko talaga siya. Aalis ka na ba? Ha? Ang ibig kong sabihin, umuwi ka na. Okay na sa akin kung ayaw mo kong pauwiin. Hindi Gusto ko lang na pag-usapan natin sina Xiaoyu at Shimen. Sabihin mo kay Xiaoyu, tumigil na dahil imposible. Huwag mo na kamang ituloy yung gusto niya mangyari dahil mas lalo lang siya masasaktan. Sige na, huwag mo nang isipin yan. Matulog ka na, sira mo na yung mga bintana. Sino nasa kabila? Ewan ko, wala yata nakatira dyan. Walang nakatira? Pumasok ka na, baka gusto mo samahan pa kita. Ano ka, umuwi ka na nga. Bye-bye. 难以忘记初次见你，一双迷人。 Xiaoyu. Maaga pa. Kauuwi ko lang. At ang sabi ng mga katulong, kanina mo para ako hinihintay. Pasensya ka na kung naghintay ako sa'yo dito. Wala yun, okay lang. Paano mo nalaman kung kailan ako babalik? Basta hinintay lang kita. Imposible namang hindi ka uuwi. Nagpunta ako rito para humingi ng tawad. Humingi ng tawad? Sorry sa nangyari kahapon. Sorry para saan? Di ba nasampal kita? Huwag mo na intindihin yun. Upo ka. Sa totoo lang, hindi ka dapat mag-sorry. Tuwing tumatanggi ako sa mga babae, nakakatanggap ako ng sampal. Kaya sanghina ako dyan. Hindi ko gusto to. Balik ka na naman sa dati. Kasi alam mo ba, ang akala ko kahapon nasira ko ng Playboy image mo. Para mas madali mong maintindihan, kahit kailan hindi ako makikipagrelasyon sa isang babaeng tagayingte. Alam mo kung bakit? Dahil masyado kayong malapit sa isa't isa. At problema yun. Matalino ka. Magkaibigan kayo ni Sanchay, hindi ba? Siya ang babaeng gusto ng kaibigan ko at naniniwala ako
higit na mas malaking problema yan. Pasensya ka na kung masyado akong prangka. Pero masaya ako sa pakikipaglaro sa mga babae. Kailangan ko nang pumasok sa eskwela. Ikaw, baka malit ka rin. Sige, maliligo na ako. Bakit, Xiaoyu? Pumapayag ako sa lahat. Gusto ko maranasan yun. Lahat ng sinabi mo sa akin kahapon. Kung gusto ko lang ba makipag-date, o kaya mag-kiss, o kahit higit pa, sabi mo okay lang yun sa'yo, hindi ba? Wala sa tipo mo magsalita ng ganyan. Nakakapanibago. Kung hindi ko matututunan yan, paano mo ako magugustuhan? Ibibigay ko sa yung telephone number ko. Sabihin mo sa akin kung kailan, tawagan mo ako. Alis na ako, bye-bye. Pasensya ka na kung naabala kita. Bye-bye. Itutuloy ko na ito. Keep up the good work. Tuloy po kayo, Mama. Buti naman po nakadalaw kayo. Maganda ang bahay mo, anak. Si Wachalay po ang humanap nito. Napakabait naman niya. Ewan ko ba, hindi ko rin maintindihan. Kagabi, hindi kami mapakali ng papa mo. Siguro dahil sa napakainit ng panahon. Basta hindi kami makatulog, panay ang balikwas namin dalawa. Baka kung may masama nang nangyari sa'yo. Kaya bigla ako nagpasyang dalawin ka. Ma, ano po yung dala niyong yan? Tingnan mo. Isda? Tama! Isang isda nga! Huwag mong mamaliitin ang isdang ito. Dahil ang isdang ito ay hinuli ng papa mo. Talaga huli yan ni Oo, Papa? anak! Nakapagtatrabaho na siya sa wakas. Nasaan ba ang kusina mo? Tigagawa kita ng napakasarap na sopas na gawa sa isda. Doon po sa likod. Ah, sige. Titingnan ko lang po Sige, kung sino anak. yan. Shinga, bigla ka napadalaw. Sunshine, nabasa ko sa balita kanina. May siraulong nagnakaw ng underwear. Shh! Huwag ka nga maingay. Narito pala kayo. Narinig niyo po yung balita kaya po kayo napadalaw, ano? Diyos ko po! Delikado ka pala dito dahil nag-iisa ka lang sa bahay. Ang daldal mo talaga, Shingha. Huwag po kayong mag-alala, nakahanda akong protektahan siya. Meron nga pala po akong dalang almusal. Salamat, Shingo. 2 order yan. Pero bibili pa ako. Kanina pala habang papunta ako rito, may nakita ako lumipat yan. Bagong lipat? May bagong kapitbahay. Mabuti yun, matitingnan nyo ang isa't isa. Sumama ka at magpapakilala tayo sa kanila. Pero Mama, maaga pa. Delikado ang panahon, dapat kilala mo ang kapitbahay mo. Teka lang mo! po. Huwag po kayong padalos-dalos, baka mamaya katulad yan ng siraulo kagabi. Ano pong gagawin natin? Huwag kang magsalita ng ganyan. Mas mabuti pa rin yung kilala natin siya. Ako na lang po magbabantay sa kanya. Mawalang galang na po. Meron bang tao dyan? Yuhu! Bagong kapitbahay! Yang Master Damingsu! Ikaw ang bagong lipat. Ikaw, ano ginagawa mo dyan? Inupahan ko na tong bahay. Inupahan mo ang bahay na yan? Bakit naman? Dahil sa nangyari kagabi, mas madali kitang mapoprotektahan. Tama yan, tama yan! Sa ganyang paraan, mas mapoprotektahan ni Yang Master Damingsu ang aking si Sanchay! Ano bang ginagawa mo? Pinayad mo sa bahay na ito. 200,000. $200,000? Ako na nagsabi na $200,000. Hindi na raw kailangan ng guarantee. Ang dami ko pang kasangkapan. Baliw ka na ba? Gumastos ka ng ganun para sa bahay na ito? Iurong mo na ang kontrata. Nakakainis ka talaga. Inupahan ko na. Hindi naman ako manhid. Siyempre alam ko, nag-aalala ka para sa akin, kaya inupahan mo ang bahay sa tabi ko. Pero ang ginawa mo ito ay isang malaking sorpresa. Anong dinala sa'yo ni Shingha? Noodles yata yan?
Balak mo ba itong kainin? Bakit gusto mo? Aayusin ko muna. Ang lumang bahay nito, ang noodles at si Tommings, kahit paano ko isipin, hindi talaga magkabagay. Anong nakakatawa? Wala. Ang lakas pala ng loob niya. Hindi ko akalain. Oo nga. Kaya pala kaibigan siya ni Sanchay. Pare, siya na tong lumalapit. Kapag tumanggi ka pa rin, hindi na ikaw yan. Parang hindi mo naman ako kilala. Alam mo naman takot ako sa ganung tipo. Alam ko. Pero kahit sabihin mo pang matapang siya, para hilingin niya sa'yo ang ganun, napaka-inosente pa niya. Kapag pinagbigyan mo nga siya, hindi ko alam ang iisipin ko. Nakakatakot, baka suntukin ako ni Sanchay. Teka nga, hindi ba lahat ng girlfriend mo pang 1 linggo lang? Kapag ginawa mo rin yun kay Xiaoyu, sigurado kong hindi ka patatawarin ni Sanchay. Payong kapatid lang, siguradong gulo yan. May lakad ka ba? May date ako. Mauna ka na. Okay ka lang mag-isa? Wala rin naman akong gagawin. Okay. Diyan ka na. Sige, ingat ka. Seaman, bakit ka nag-iisa? Gusto mo sumama sa bahay ko? Meron akong gagawin. Next time na lang. Okay, mauna na ako. Bye. Xiaoyu. Si Seaman. Anong oras labas mo? Bukas pa ang ilaw sa bahay ni Tommings. Gising pa kaya siya? Ang baba ng kisame. Ang baho pa ng amoy dito. Sino kayo makakatulog? Sa ganitong klase pala ng kapaligiran nakatira si Sanchay. Napakaraming balakid. Pero dun kaming dalawa nagkaroon ng koneksyon. Sana magkaroon ako ng normal na pakikipagrelasyon. Pero nung magpasya akong maging kami ni Tommings, nilimot ko na ang pangarap na yon. Tulog na kaya si Sanchay? Kahit na luma at pangit ang lugar na to, isipin ko lang na nasa kabilang bahay siya. Bumubuti na pakiramdam ko sa bahay na to. Kahit ang hangin, iba rin ang pakiramdam. Hindi ko na kaya. Gustong gusto ko nang pumunta doon. Gusto ko siyang makasama. Tingnan ang mukha niya habang natutulog siya. Naisip kong lagpasan ng tulay at yakapin ang mundong ginagalawan niya. Pero ngayon, tinalo ni Tommings yung mataas na pader sa pagitan namin at pumunta sa aking daigdig. Sa totoo lang, natutuwa ako. Gusto ko siyang puntahan para sabihin sa kanya yon. Pero kapag kumatok ako sa pinto niya, iisipin kaya ni Tommings na mababa akong klase na babae.
Ikaw pala. Pasok ka. Magtsaka ka muna. Ready ka na? Huwag kang kabahan. Huwag mong pahirapan na yung sarili. Dahil hindi ka naman ganyan. Hindi rin ako interesadong gawin ang bagay na yun sa isang babaeng nanginginig. Xiaoyu, ito ang alam kong pagtrato sa babae. Ito na ang buhay ko. Hindi mo ito kakayanin. Alagaan mo yung sarili. Tingnan mo nga, hindi ka makatayo ng diretso. Gusto ko ang nararamdaman kong ito. Kaya ako naririto. Kung ganito ang gusto mo mangyari sa buhay mo, nakahanda akong tanggapin yon. Ay, nako. Ang totoo, gusto lang talaga kitang takutin. Dahil malupit ka sa iyong sarili. Hindi ka naman ganyan. Pwede ba? Magseryoso ka naman. Mahalaga ito para sa akin. Ito ang una kong karanasan. Xiaoyu, huwag mo ipilit ang sarili mo sa akin. Hindi ka katulad ng ibang mga babae. Kahit ang mga pangalan ng mga babaeng yon, walang halaga sa akin. Simen, okay lang sa akin yon. Kahit na maging isa ako sa mga babaeng hindi mo natatandaan ang pangalan, gugustuhin ko pa rin magkaroon ako sa buhay mo ng alaalang maiiwan. Bakit? Wala na kasi akong panahon. Kaya nag-ipon ako ng lakas ng loob para gawin ito. Yun ay dahil sa nangyari sa akin papa sa trabaho niya. Masyado siyang nasaktan sa mga nangyari. Kaya kahit natapos na yon, labis pa rin ang kalungkutan niya. Kaya nagpasya siyang mag-migrate kami sa Canada. Nakahanda ng ticket sa eroplano. Kaya ang gabing ito, Shimen, ito na ang huling gabi ko sa Taiwan. Kasama ka nila? Kaya, ituring mong huling kahilingan ko ito. Dahil talagang gusto kita.
Dapat natural lang. Baka kasi ibang isipin niya. Isa pa, nandito lang ako para magpasalamat sa ginawa niya. Bakit kaya bukas ang pinto? Tao Ming Se? Tao Ming Se? Hindi ako nakatulog kahit konti. Hindi ako makapaniwalang inupahan mo pa yung bahay dun sa kabila. Paano ka nakakatagal dun? Nagawa mo yun ang dahil lang sa pag-ibig? Ang maging isang normal citizen, ganun ba talaga kahirap? Gusto ko makatulog ng mahimbing. Pero napakababa ng kisame. At ang dilim. Ang baho pa ng amoy ng bahay. Paano ko naman makakatulog nun? Bakit niya pinagsasabi? Usapan namin nililihim yun. Nakakainis talaga. Nalaman namin dahil sa kadaldalan ni Shenghe. Bakit mo ginawa yun? Hindi ka muna nag-isip. Ang namuhay tulad ni Sanchay, imposible yun. Pag nakatulog ka ng mahibig doon, baka sa west na sumikat ang araw. Nakakainis ka talaga. Hinihingi ko bang opinion mo? Di mo naman ako naiintindihan. Pagkatapos ng isang araw, ang dami-dami na niyang reklamo. Tulad din siya ng ibang mayayaman. Hindi ko na kaya. Uwi na ako para makatulog. Hindi ka ba papasok? Kahit na alam kong mangyayari ito, masayang masaya pa rin ang pakiramdam ko. Kahit na alam kong hindi siya sanay sa ganito. Hello? Sanchay, si Xiaoyu ito. Xiaoyu, ba't ka napatawag? Magpapaalam ako. Nagpasya si Papa na lumipat kami sa Canada. Aalis na kami ngayon. Ayoko makita mo kung umalis. Lilipat na kayo sa Canada? Bakit hindi mo sinabi sa akin dati? Sorry kung hindi ko nasabi sa'yo. Ayokong malungkot ang isa sa atin. Ayoko makita kang umiiyak. Isa pa, hindi ko kakayanin yun. Ano ba yan? Kausap pa lang kita ngayon, naiiyak na ako. Aalis ka na? Kung ganun, hindi na tayo magkikita? Hindi. Pangako. Mag-iipon ako ng pera sa summer. Dadalawin kita. Sanchay, huwag kang magtatampo ah. Heto na ang kape mo. Salamat. Day off nga pala ni Sanchay ngayon at nag-resign naman si Xiaoyu. Alam ko na yan. Gusto ko lang umupo rito. O sige, hindi na kita aabalahin. Xiaoyu. Anong problema? Gusto ko ang babaeng ito. Pero siya lang may ayaw sa akin. Si Men, Matapang ka na. Hindi ka na katulad ng babaeng nakita ko sa tabi ng kalsada at umiiyak. ikaw ang nagturo sa akin para maging matapang si Men. Ituring mong huling kahilingan ko ito. Dahil talagang gusto kita. Hello? Si Men, si Mechu to. Saan ka ba? Kala ko pupunta tayo dun sa party. Kung gusto mo, susunduin kita. Hindi ako pupunta. Labo mo naman. Dun sa party pupunta natin maraming supermodel. Sayang kung di tayo pupunta. Mechuo, ikaw na lang, have fun. Hindi ako interesadong pumunta. O sige na, bye.
Ilang araw na nakakaalis si Xiaoyu. At si Tao Mingse, hindi na siya bumalik sa lugar na ito. Hindi naman talaga nakakapagtaka ang hindi pagbalik ni Tao Mingse dito. Luma na kasi't marumi ang lugar na ito. Mas nakakapagtaka kung nanatili siya, pero hindi ko maintindihan bakit masama pa rin ang loob ko ngayon. Bakit nandiyan ka? Parang white lady! At bakit mo naman sinasabing mukha akong white lady? Ang haba kasi ng buhok mo, nakatayo ka pa dyan. Buti wala akong sakit sa puso. Bakit ka pa nagpunta? Tapos matatakot ka lang pala sa akin. Ha? Bumalik ka na sa malapalasyong bahay niyo. Mas komportable doon, hindi ba? Bakit ka ba galit na galit? Hindi ah. Inupahan ko to kaya uwi ako kung kailan ko gustuhin. Hindi. Ito ang mundo ng mga normal na tao kaya hindi ka pwedeng basta umalis at bumalik kung kailan mo gusto. Minahon ka. Alam mo ba kung anong oras na? Ihatid muna kita. Doon tayo mag-usap. Bakit ba? Hindi ko alam kung anong nangyari sa akin. Ang walang katapusang relasyong ito. Palubog na ako ng palubog. Hindi ko na kayang itago. Nakakainis. Namimiss mo ba ako kaya ka ganyan? Paano mangyayari yun? Kapal na mukha mo. Alam mo, gabi-gabi pumupunta ako dito. Hindi mo lang alam. Pumupunta ako ng 1 o'clock at umaalis sa maaga. Sinungaling. Bakit ako magsisinungaling sa'yo? Delikado kasi itong nakaraan. Mahigpit akong binabantay ng mga guard. Ang hirap tumakas. Sa tingin ko, kagustuhan niya ni Mama. Kahit na nasa New York siya, binabantay niya ang bawat galaw ko. Sa ginagawa mong yan, sa tingin ko mas lalo lang tayo mahahalata ng iyong mama. Kaya nga sa gabi ako tumatakas. At hindi ako pwede magkotse. Nagtataksi lang ako papunta rito. Kakainis. Ganun pala ang nangyari. Ang sama-sama ako. Nagagalit ako nang wala palang dahilan. Nakakahiya sa kanya. Malalim ng gabi at alam kong pagod ka na. Matulog ka na. Inaantok na rin ako. Matutulog na ako. Sige na. Babantayan kita hanggang makatulog ka. Ang totoo, namimiss ko si Xiaoyu. Namiss rin kita. Good night. Ang saya-saya ko. Pero sa puso ko, laging nandun ang malaking katanungan. Ang kapaligiran kinalakan namin, malaki ang kaibahan. Kahit nagpasya na ako na harapin ang mga balakid para lang makasama siya, ang puso ko hindi pa rin mapanatag. Madam, pagkakita ng real estate company sa dala naming pera, pinagtapat nila sa akin ang lahat. Meron daw binata na gumamit ng malaking halaga ng pera at tumupa ng bahay sa tabi ni Sanchay. Pero wala raw iniwang impormasyon. Kaya po hanggang ngayon, hindi namin nasisiguro kung sino siya. Pero madam, sa aking palagay, si Young Master Azzy yun. Kung hindi ako nagkakamali, ilang araw mo nang tinatrabaho yan.
Siguro naman kilala mo na ang ugali ko, Yutian. Hindi mo na dapat sabihin ang mga bagay na hindi ka sigurado. Opo, madam. Nagpadala na po ako ng mga tao sa labas ng bahay ni Sanchay para makapagmanman ng lubos. At anong nangyari? Kumpirmadong si Young Master. Madam, ikinalulungkot ko po. Ang pinadala nating si Yamen, wala siyang silbi. Ganun pa. Huwag mo nang banggitin ang mga bagay na tapos na. At tigilan mo na ang pag-aaksaya sa aking oras. Tapos na ang usapan. Nag-disguise ka na naman? Naghintay pa ako. Hindi ka kaya napansin ng mga gwardiya na lumabas? Ilang beses ako umikot para maligaw ko sila. Halika na. Meron pa kayo nagde-date sa mundo na kasing adventurous natin? Aalisin ko na to. Huwag mong tanggalin yan. Baka makita ka nila. Ano to? Parang ang sarap-sarap na itsura. Truffles. Ah, truffles. Sa buong buhay ko, ngayon lang ako nakakain nito. Pag kumain ka, pakiramdam ko lahat ng kinakain mo masarap. Pero masarap naman talaga. Marami akong kilalang babae, pero hindi sila katulad mo kung kumain. Si Mama, ang ate ko, si Chin. Nakaupo kasi kayo sa isang mahabang mesa. Paano yung makikita mukha ng bawat isa? Kami ng pamilya ko, isang bilog na mesa ang gamit namin. Kumakain kami't nag-uusap. Lalong sumasarap ang pagkain. Ang sarap maging tulad niyo. Dalisan mo na lang ang pagdalaw sa akin. Pagluluto kita lagi. Oo ba? At ano naman ang ibig mong sabihin doon, ha? Excuse me, sir. Hindi po pwede to. Hindi pwede? May isa pa. Taming sir, sumweldo pala ako kahapon. Ililibre na kita. Huwag na, okay lang yon. Hindi ko pinagbabayad ng babae. Sir, excuse me. Hindi rin po pwede. Hindi rin pwede to? Subukan mo yung isang yan. Sir, sorry po. Ganon din ang credit card na to. Bakit hindi pwede? Sira bang masin nyo? Ha? Taming sir, ako na magbabayad. Huwag ka Huwag makialam! na magalit. Tawagin mo manager mo! Bilisan mo! Pwede ba huwag kang ganyan? Baka naman talagang sira ang card reader nila. Walang masama kung ako magbabayad paminsan-minsan. Lagi mo na lang ako nililibre. Kumikilos na naman si Mama. Anong sinabi mo? Kumikilos na naman si Mama. Hindi naman. Baka talaga nagkamali lang sila. Halimbawa, expired na ang card mo. O kaya, sira ang machine na ginagamit nila. O kaya... Tama ka nga. Galit na galit yung waiter kanina. Ang galing magsalita. Galit ka rin naman. Ano ka? Ako nga yung mas kalmado kaysa sa kanya. Pumunta na tayo sa ibang lugar. Tatawag ako sa bahay, magpapadala ako ng pera. Mabuti pa, wag mo nang gawin yan. Pwede naman mag-enjoy kahit walang pera. Tulad ng ginagawa ko.
Sa mga ordinaryong tao na nagde-date, hindi kailangan ng pera. Ordinaryong tao? Sa tono ng pananalita mo, parang hindi na masaya yan. Hindi, ano ka ba naman? Meron tayong mapupuntahan kahit walang pera. Halika na. Nagsisimula lang magbago ang lahat. At ayoko munang isipin ang mga katanungan ko. Dahil ngayon, gusto ko lang maramdaman ang mga sandaling ito. Madam, handa na po ang lahat. Siya nga pala, may bago po akong balita. Mga bandang 2 o'clock sa Taipei, nakumpirma namin na doon sa Anton Restaurant, nagpunta si Young Master at si Sanchai. Madam, narito ang ticket nyo. Handa na rin ang kotse. Pwede kayong umalis sa mga oras. Kumusta? Pwede niyong hawakan. Salamat. Cute yan. Cute nga. Gusto mo Hindi, hawakan? huwag na. Iliw mo na sa akin yan. Huwag mo sabihin takot ka sa pusa. Ano? At bakit naman ako matatakot dyan? Hindi pa kasi nakakahawak niyan. Ba't ganyan ka makangiti? Si Tao minsan na walang kinatatakutan. Takot pala sa pusa. Hindi ba kayo nag-aalaga ng hayop sa bahay? Ayaw kaming payagan dati ni Auntie Jade. Anong pinapayagan niyang gawin yun nung bata pa kayo? Basta, pinag-aaral niya lang kami. Ng karate class, aikido at judo. Bakit naman? Para hindi kami makidnap. Nung malit ako, muntik na kasi ako makidnap. Kaya linggo-linggo, nagkaklase kami. Naalala ko nga kasing laki ng mga osing 3 lalaki nagtuturo sa amin. Kaya naman palang galing mo sa labanan. Kailangan ko kasing protektan ang sarili ko. Nagpunta kasi yung mga kapatid ko sa abroad para mag-aral. Lagi namang wala mga parents ko, nasa ibang bansa. Lagi ka siguro nalulungkot, ano? Hindi naman ako nalulungkot. Kung nalulungkot ka, bakit hindi mo pa aminin? Ang tigas ng ulo mo. Mula noon hanggang ngayon, ganun pa rin ang buhay mo. Hindi na ako nalulungkot ngayon. Dahil nariyan ka. Wala ako ibang gusto kundi ikaw. Ngayon ko lang naramdaman ito. Hindi ka panipaniwala, no? At ang sino mo makailam, kawawa lang sila. Masyado ka namang seryoso dyan. Ang bilis naman lumipas ng oras, madilim na agad. Gutom na nga ako. $100 na lang ang pera ko. Tinapay! Tinapay! May Bili na nagtitinda pala kayo, ng tinapay. tinapay! Sandali, bibili ako Pwede na itong pera ko. Bibili ka ba ng tinapay? Opo, meron po kayong siopaw? Oo, may siopaw. Ilan ba? 5 piraso po. Ay, salamat. Taming sir. Ha? Ano yun? Wala. Eto, nakabili na ako. Hanap tayo ng mga upuan. Alam mo, nakakatawa ka. Bakit naman? Si Dawing sir. Tapos kumain ng siopaw sa gilid ng daan. Pag may nakakita sa iba, siguradong pagtatawanan ka. Kumain ka na nga lang dyan. Oo, masarap ba? Masarap na rin. Nagiging ordinaryo na rin ang iyong panlasa. Alam mo, mabuti yon. Gusto mo mag-adjust ako sa'yo? Aba, oo naman. Kung ako kasi mag-a-adjust sa'yo, tiyak mahihirapan akong gawin yun. Tingnan mo yun, oh. Ang daming bituin sa langit. Kitang-kita rin pala mga bituin kahit nasa daan ka. Ngayon ko lang nalaman yun, ah.
Kanina pa tayo nasa labas hindi tayo napansin ng mga gwardya mo. Makakatakas pala tayo ng madalas. Tama ka. Saan tayo pupunta? Gusto ko... Si Meitsuo. Bakit hindi mo sinagot ang tawag niya? Hayaan mo siya. Hindi naman importante. Dali mo. Ihatid pa kita. Bakit kaya hindi niya sinasagot? Siguro abala sa pag-ibig. Ay, nasa Japan si Lee. Biglang ayaw lumabas ni Shimen. Ay, si Azu naman in love. Watak-watak na ang F4. Sakit ng paa ko. Sobra ka naman. Lagi ka kasi nagkukotse. Hindi ka maglakad. Gusto mo bang kainin yung ginawa kong baon para sa'yo? Okay lang. Sanay naman ako sa pagkain hindi masarap. Hindi na nga kita igagawa. Hindi pala masarap. Eh di wag. Talagang hindi. Bahala ka. Ikaw naman, di ka na mabiro. Magkita tayo bukas. Papasok na ako. Sanchay? Pahingi naman ng isang kiss. Baka may biglang dumaan. Wala yan, isang kiss lang. Good night. Labas na. Alam ko nariyan kayo. Mula pa lang sa pet shop, nakasunod na kayo sa amin. Sumama na kayo sa amin. Binabalaan ko kayo. Gawin niyo ang gusto niyo. Pero huwag niyo gagawin sa Sanchay. Dahil kung hindi, papatayin ko kayong lahat. Si Azu. Nakonsensya yata. Azu! Hello? Anong ginagawa niyo? Hello? Pinadala kayo ni Mama. Saan niyo ko dadalhin? Ano ba? Bitiwan niyo ako! Azu! Azu! Hello? Bakit kaya? Tapos na lunch break wala pa siya.
Sansay! Oh, nagmamadali kayong dalawa. Nasa si Ase. Magsama ba kayo kagabi? Magkasama nga kami kagabi pero hanggang 8 o'clock lang. At pagkatapos nun? Hindi ko na alam. Baka umuwi na siya sa bahay. May usapan nga kami ng tanghalian pero hindi niya ako sinipot. Bakit ba? Sa tingin namin may nangyari sa kanya. Hindi namin siya makontak at di namin makita. May natanggap akong weird na tawag kagabi. Ano ibig mo sabihin? Kasi, hindi ako yung kinakausap niya. May isang tao akong narinig. Parang pinilit siyang sumama. May napansin ka ba kakaiba nung magkasama kayo kahapon? Wala naman. Sanchay! Narito ka pala. Masamang balita. Si Dao Mingse. Nakikout siya. Ano ka mo? Nakikout siya? Narinig ko sa mga tao kaya nagtanong ako sa admin. Inutos yata ng principal. Sa tingin ko, effective na yun ngayon. Paano mangyayari yan? Di ba suportado ng pamilya niyo ang eskwelahan? Paano makikikout si Tao Mingse? Si Men, pumunta tayo sa bahay ni Ase. Sige, ihatid mo si Sanchay. Sige. Ang mama ni Tao Mingse, baka kung ano na naman ang gawin kay Xinghe. Malabong mangyari yan. Hindi na inuulit ni Ate yung mga nagawa niya. Sanchay, huwag mo na alalahanin yan. Kami pa rin ang tagapagmana ng aming pamilya. Gagawa kami ng paraan. Halika na. Sanchay, okay ka lang? Palabasin niyo ako! Buksan yung pinto! Palabasin niyo ako! Sinabi na buksan yung pinto! Ibig mong sabihin bawal din kami rito? Young Master Shimen, pasensya na po. Ano ba ibig sabihin nito? Tawagin mo nga muna yung headkeeper. Young Master Mitsuo, malinaw na sinabi ni Madam. Yung mga wala raw pong appointment at mga bisitang darating, kailangan daw naming tratuhing mabuti at pakiusapang bumalik na lang. Kahit na sino pa sila. Sige, maliwanag. Pasensya na po. Yang Master Simen. Auntie Jade, bawal daw kaming pumunta rito. Pababayaan niyo bang mangyari sa amin ng ganon? Matanda na ako. Wala nang gustong makinig sa akin sa pamamahay na ito. Ang bagong namamahala ngayon dito ay may sariling paraan ng pag-iisip. Kaya lang naman sila nakikinig sa akin dati dahil nahihiya sila sa akin. Pero ngayon, hindi na nila iniintindi ang matandang ito. Kung gano'n, aalis po muna kami. Sandali lang. Para sa inyo ito. Para sa amin? Sabi ni Young Master, ibigay ko raw yan. Makakasal sila Dao Mingse at Chatse. Paano naman nangyari yun? Singa, hindi mo problema yon kaya huminahon ka. Anong hindi ko problema? Problema kong problema ni Sanchay. Anong gagawin mo? Humanda sa akin si Xiaotze. Ayaw niyang tigilan si Dao Mingse. Sinama pa niya sa blind date si Sanchay para makilala yung peking pinsan. Plano niya lang lahat to. Ngayon alam niyo na ang Xiaotze na yon ay hindi pala mabuti. Singhe, sumusobra ka na yata. Ah, ganun ba? Peki ba ang wedding picture na yan? Walang kwenta si Xiaotze. Ganun din si Dao Mingse. Paano niya nagawa to? Patay na patay siya kay Sanchay. Lumipat pa siya sa kabila. Ano bang gusto niya? Makapanloko, pakakasal siya sa iba. Pinaglaruan niya ang damdamin ng ibang tao. Siya itigil mo na nga yan. Sanchay, alam ko malungkot ka ngayon. Bakit hindi mo pa aminin? Huwag mo nang pigilan. Pwede kang umiyak o magalit, okay lang. Kung gusto mo, insultuhin mo ng Dao Mingse na yun. Sige, tumigil ka na nga dyan. Ano ba pinagsasasabi mo? Huwag ka mag-alala, Sanchay. Totoo man o hindi ang kasal na yun. Sabihin na nating totoo. Tiyak pinilit si Ase. Tama yan. Nangako kaming mga F4 na kung sino magpapakasal, best man ang tatlo. Kaya kung papakasal si Ase, hindi lang kami basta iimbitahan. Pinasabi niya lang yon, imposible yan. Oo nga. Nagbago rin ang lahat sa bahay nila.
Nawala na karapatan si Auntie Jade. Dumami pa ang gwardya sa bahay nila. Baka nandyan na ang Reyna. At sa akin palagay, mas lalong... Sanchay, may pumupunta ba rito ng ganitong oras? Wala naman. What's it? 我要的爱会把我宠坏，像一个小孩只懂在你怀里怀。你要的爱不只是依赖，而像个大男孩，风吹又日晒，生活自由自在。虽然我曾怀疑你，还是忐忑不定。谁是你的那个唯一？原谅我怀疑自己。我明白，我要的爱会把我宠坏，像一个小孩只懂在你怀里怀。你要的爱不只是依赖，要像个大男孩，风吹又日晒，生活自由。